Welcome to Donmar TV News Channel. Sa balita natin ngayon, ito ay tungkol kay Vice Ganda. Last week or the other week, nagpasabog kasi itong si Vice Ganda na formal na niyang inendorso si Leni Robredo as her Vice President. So, hindi na natin maiiwasan yung mga netizens nag-react dito. Most of the netizens, ang kanilang reaction ay sabi nila, yan si Vice Ganda, inendorso lang yan si Leni Robredo dahil gusto yan magkaprangkisa ng ABS-CBN. So, yan ang mga lumabas na mga reaksyon ng netizens dahil raw ito sa prangkisa. Si Vice Ganda naman sumagot dito. Sabi ni Vice, hindi namin, ang ABS-CBN ay hindi na naghahabol ng prangkisa. Dahil ang prangkisa na yan ay meron ng may-ari. Meron na raw may-ari ang kanilang prangkisa. Kaya yung kanyang pag-endorso niya ay plain-heartedly na pag-endorso raw kay Leni Robredo. Hindi raw ito tungkol sa prangkisa. Yan ang pinanindigan niya. Okay? So ngayon, may nag-react dito si Pebbles. Itong nasa gilid ko. So, nag-react siya kasi may sinabi kasi si Vice sa campaign rally ni Leni Robredo na syunga-syunga raw yung mga taong nagsabi na inendorso niya si Leni Robredo dahil sa prangkisa. Sinabihan niyang syunga. So ito namang si Pebbles rumesback. Okay? Pakinggan natin ang resback ni Pebbles. Bakla rin ito eh. Pinagsasabihan niya si Vice Ganda tungkol dyan sa prangkisa. Pakinggan natin ito. Pero bago natin yan i-play na ang video na yan, mag-like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters at saka sa friends and families natin. Okay? Help spread this news para malaman sa taong bayan ang ating manok na si BBM ay suportado natin at handa tayong siwalat ang mga balitang kagaya nito na hindi tayo magpapauto ng mga artistang ganito na medyo masarap sa tenga ang kanilang mga pinagsasabi. Okay? Sabi na hindi tungkol sa prangkisa. Para sa akin naman, Vice, your channel ABS-CBN always has the right to apply again for prangkisa. Basta't bayaran nyo lang ang inyong mga taxes and violations, no? It will undergo another investigation. So, like and share para kakalat ito. Okay? Mga BBM supporters. Pakinggan natin si Pebbles. We will play the video. Mag-comment down below. Mag-react kung ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Pebbles. O ayan, nagsalita na naman sa national TV si Vice Ganda. Ganda! Oo naman, maganda. Kasi may jowa, mayaman pa. O ayan, ginagayak na yung boses ng alaga mo si Ina Evans. Nagsalita na naman siya sa national TV sa kanyang show na mga syunga-syunga daw ang mga trolls. Na mga syunga-syunga daw ang mga BBM na nagsasabi na ang habol daw nila kaya nila sinusuko. Let's clarify ha, ang sinabihan ni Vice Ganda na syunga-syunga ayon kay Pebbles ay tayo raw mga BBM. Yan ang sabi ni Vice, syunga-syunga ang mga BBM. Suportahan si VP Leni ay ang franchise ng ABS-CBN at ang sabi niya na ang franchise nila ay pagmamay-ari na ng iba at pagmamay-arihan nila ito ng dekada pa.
Okay, Vice. Alam mo, matalino ka naman. Kaso nga lang, yung talino mo, naiibabawa ng galit mo. Diba? Ng galit mo. Yun ang totoo. Explain ko lang sa'yo ha. Yung franchise, sa inyo pa rin yan. Kung magbabayad kayo ng utang, yan, yung mga Lopez, kayong mga shareholders, diba? Kung magbabayad kayo ng utang, ay mababalik ang prangkisa nyo. Ganun yun. Yung That's mga simple. kakulangan nyo sa tax, yan. Pag binayaran nyo yan, mababalik ang prangkisa ng ABS-CBN. Ang lang naman napunta yan, lang sa mga Villar, tinake over lang nila yung frequency. Diba? Yung frequency ng ABS-CBN. Yung prangkisa, hindi yan pwedeng pagmay-ariin ng kung sino-sino lang. Kung sino yung nakasulat dyan sa BPI, kung sino yung nakasulat dyan sa business permit, kung sino yung nakasulat dun sa franchise, kung sino yung nakasulat dun sa kontrata, yun pa rin ang may-ari. Hindi kayo nabigyan, hindi na rin yung kontrata nyo ng prangkisa nyo kasi hindi nga bayad yung may-ari ng ABS-CBN. Marami siyang kulang, marami siyang utang, marami siyang hindi bayad sa tax. Asan ba kasi yan si Lopez? Bakit kayo iniwan sa ere? Charot-charot. Bakit ba nagtatago yan sa US? Ba't hindi nyo ilabas yung financer ni Lenny? Kung gusto ni Lopez na maibalik ang ABS-CBN, pwede yan. Pwede talagang mangyari yan. If magsasakripisyo siya sa kanyang mga talents, kanyang mga employees, mga artista, mga production staff, no? If talagang may puso yan si Gabby Lopez sa ABS-CBN or sino man ang naka-in-charge dyan, no? Tutuparin lang niya ang mga sinabi yung sa Congress dati, yung kanilang mga violations, yung kanilang mga penalties yata yun, mga taxes, talagang maibabalik yung ABS-CBN. It will undergo another investigation sa Congress. Then there is a big chance na maibalik talaga ang ABS-CBN. Ngunit, subalit, hindi ito ginawa ni Lopez. So, wala nang kasalanan ang administrasyong Duterte dyan. Diba? Kaya naman, charot-charot pa kayo nang hihingi kayo ng donation. Yun ang totoo. Dahil noong 2016, ni isa sa inyo walang lumabas para suportahan si Lenny. Bakit mo ngayon sinasabi na hindi para sa prangkisa? O sige, hindi para sa prangkisa. Nag-endorse ba kayo noong 2016? Di ba hindi? O, loko. Hi mga kachururut! O loko, wag kayong paloko-loko ha. Papunta ako ngayon ng headquarters. So, eto na, yung hinihintay nyo na ikwento ko na ng tuloy-tuloy kung ano yung na-experience ko nung sumali ako sa MasterChef Philippines sa ABS-CBN. Naku, napakabudol. Sobra. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako palagawa ng fake news at gusto. Ito naman yung sinasabi niya, yung experience niya sa ABS-CBN. Okay? This is also connected in line with the franchise of ABS-CBN. So, isa sa mga reklamo ng ABS-CBN, isa sa mga reklamo, no, isa yung mga employees nagrereklamo sa mga ABS-CBN, yung cameraman, yung mga talents. Ito, isa na ito sa mga contestant siguro. Ito si Pebbles or talent siya. Nagrereklamo. So, ikikwento ni Pebbles kung ano ang experience niya sa ABS-CBN. Na mapanood to ng ABS-CBN. So, to make the story short, ayan, papunta ako ng headquarters To make the story short, eto na, nakuha ako sa audition. Nag-audition ako sa Lyceum of Batangas. Nag-audition ako dyan, napanood nung pinsan ko sa commercial na, hoy, may audition ng MasterChef sa Batangas. So, nag-audition ako. So, ayun, nakuha ako. Eto na. After 3 months, ang tagal. After ng audition, 3 months pa bago nila kami tinawagan. So, after 3 months, tumawag. Sa MOA kami pinapunta. Pinapunta nila kami sa MOA. Nakapili na sila ng siguro mga 300 contestants sa MOA. Tapos, isa-isa kaming tinawag. Pang number, ano pa ako nun
94. Number 94. Ako isa-isa kaming tinawag dun sa pinagganapan. Ang magi-interview sa'yo, sorry kung hindi ko na kayo mababate. Hello, Jam de la Cruz. Zizon Mike is watching. I love you, Maria. Maria, I love Laura. Kuya. Siya yung kuya sa PBB. Tapos kapag in-interview ka niya, may 3 camera sa likod mo. Isa yung mukha ko sa front view, yung isa yung mukha ko sa side view na left, yung isa sa right. Ganyan. Tapos habang ini-interview ka ni Direk Jogi, tinitingnan niya yung camera kung maganda yung rehistro mo. Kasi ang ABS-CBN, hindi yan na nagpapakontest nang hindi nila mapapakinabangan yung contestant. Ginagawa nilang artista, ginagawa nilang, ayan, yung host, yung MC, ganun mga eksena nila. So, parang maganda naman yata yung rehistro ko sa monitor ng TV. So, pumasok ang lola nyo. Pero after that kasi, meron muna kaming challenge. Ang challenge namin is 100 peso challenge. Dinala. So, yan ang example ng kanyang experience ng ABS-CBN. Ako, I would testify that one kasi ako, no, meron akong grupo na sumasayaw. And that name is Prime Machine. Dati kaming grand finalist sa ABS-CBN Showtime. Yung Prime Machine. Makita mo yan sa page namin, Prime Machine. Sumali rin ako guys, nag-audition ako sa ABS-CBN ng sayaw. And so far naman, in fairness to ABS-CBN, no, wala naman akong masabing masama sa ABS-CBN. Kami as mga auditionee, no, from yung una lang. Kasi yung una, ikaw talaga yung gagasto ng pera papunta ng Maynila. Kasi yung sa amin, nasa Negros kami na grupo Negros Oriental ang Prime Machine Pumunta kami doon, sariling sikap, sariling what do you call that, fare, no? Nag-aeroplano kami papuntang Maynila. Naghanap pa kami ng bahay doon kung saan kami makatira. Nag-audition kami sa Showtime, sumayaw kami. Pagkatapos no, nakuha kami, no? At nanalo kami sa daily, kasi ano yun daily, ayun, weekly finals. Nanalo kami sa daily, nanalo kami sa weekly finals. Tapos, sasalang naman kami sa monthly finals. So, malayo pa kasi yung monthly finals, pinauwi kami ng Negros. Okay? So, umuwi kami ng Negros, sarili pa rin namin, what do you call that, fair, no? Kasi may tumutulong na ng mga kapitan sa amin dito Kasi nalaman nilang nanalo kami sa Showtime, medyo sumikat yung grupo namin. So, pero pag monthly finals na, pumunta kami, pabalik doon sa ABS-CBN, shoulder na nila lahat yung aming fare. Okay? Yung pagpapunta doon. Tapos, sa monthly finals, natalo kami. Pero nilagay nila kami sa wild card. Pagkatapos nun, pagka-December, bumalik kami sa Maynila. Shoulder lahat ang expenses ng ABS-CBN, no? Talagang nagpapasalamat rin kami sa ABS-CBN Showtime kasi lahat ginasto nila sa grupo namin. Hinotel kami ng maganda na hotel. Tapos, kasi we are from Negros malayo kami. Yung mga taga-contestant ng Maynila, nandun lang sila. Pero kami, kinuha kasi kami ng wild card. Okay? Hanggat nanalo kami sa wild card, hanggang sumasalang kami sa grand finals. At this ABS-CBN Showtime Season 4. That was Season 4. Prime Machine. Hanapin nyo yan sa YouTube. Nandun ako. I am the leader of the group, no? The Prime Machine. So, in fairness to ABS-CBN, maganda naman ang kanilang treatment sa amin. Siguro depende yan sa mga department. Kasi yung department sa Showtime, maganda talaga yung kanilang the way they handle their contestants. No? Pero overall, itong si Vice Ganda naman, maganda naman ang kanyang pinakita sa amin sa Prime Machine.
no? Isang member nga namin nakilala niya. So, pero ito'y tungkol sa prangkisa sa ABS-CBN, iba naman 'yon. Okay? Pero in fairness lang ako sa mga ginawa ng ABS-CBN Showtime only. Okay? Hindi ito tungkol sa ABS-CBN. ABS Showtime Department na talagang they take care of us and hindi kami nagre-regret sa kanilang ginawa sa amin. Pero sa ABS-CBN, tungkol sa prangkisa ng sinabi ni Vice Ganda, no? Ito ay overall, no? Sa buong ABS-CBN staff. Na talagang may lapses sila. Okay? So, sa mga sinabi ni Vice Ganda about the franchise, no? Na it's a big factor na I know na malaki pa rin ang maitutulong kay VP Lenny pag ito ay nanalo. Malaking tsansa na babalik ang ABS-CBN dito. So, para sa akin, reaction ko dito, mali yung sinasabi ni Vice na hindi na sila naghahabol sa prangkisa. Sinabi niya lang yun kasi it's panahon ng kampanya. Pero ang totoo niyan, ito tungkol sa prangkisa. Bread and butter nila yung ABS-CBN. Alam naman natin yan. Diba? So, yun, sinagot na ni Pebbles yung tungkol sa prangkisa. Ang may-ari ng kanang prangkisa ay sila pa rin. Okay? Ang frequency lang ang nawala sa kanila, which is owned by the Villars already. Manny Villar. Okay? So, ito ang mga galawan ng mga artista na sumusuporta kay Lenny Robredo. Okay? So, mag-like and share this video para kakalat ito sa mga BBM supporters. Nasabi ni Vice Ganda, syunga-syunga ra daw tayong mga BBM supporters. And subscribe to my channel, Don Mar TV, and hit the notification bell para updated kayo sa mga balitang kagaya nito na itanggol natin si Bongbong Marcos. Okay? So, hanggang dito na lang itong video na ito. Have a great day. God bless everyone. See you in my next video.